Panda rin natin, naka 220 yan. 220 nandun ha. Tapos obserbahan natin, ayan, nakatodo to. Mas sumulid yung tunog nito. Sumulid yung tunog. Isang 1K, isang 1.2. Concert na K6. Okay, concert na K6. Ang may-ari nito ay si Sir ng taga UP Diliman. Okay, ang may-ari ito yung nirels ko sa Facebook na yung sabi ko na mangyak-ngyak ako sa kwento. Hindi na sa kwento kasi totoo eh. Yung totally blind ko na customer. Yan. Shout out and then maraming salamat sir ha. Oo, first time ko nakakita o nakalamuha ng tao na totally blind siya pero sound owner pero sound owner siya, mahilig sa sound, and then meron siyang sound rental, 'di ba? Bulag 'yun ha, totally blind ha. Shout out and then big salute sa inyo sir. Okay, yung dinala nito sa akin concert na K6 and then yung Macrotech, tapos isang AB739 na integrated. Ito ang issue nito, sabi sa akin parang humina daw, tapos mabilis daw umiinit daw itong yung amplifier na K6. Although para sa akin yung concert medyo mainit naman talaga, pero dati daw hindi naman daw ganito kainit, tapos parang humina daw siya. Okay, nung tinisting ko ito nung dito siya, okay naman. Tumutunog naman to. Ang problema ngayon, yung channel 2 ayaw tumunog. Bakit? Nagtataka ko. May signal naman siya oh. Ngayon pagpalitan natin yung speak on ha. Palitin natin kasi channel 1 to din sa may kabila. Yung itong channel, good to eh, tumutunog to channel 2. Ngayon lipat ko sa may channel 1. Sabi natin speak on lang eh. Okay, nalipat ko na doon. Wala talaga oh, although may signal siya oh. Di ba? Nakapagtataka. Ayan, bali ito yung mission natin for today's video, na sana magawa natin itong concert ni sir. Concert na K6. Inulit ko, shout out and then big salute kay sir. Tanggalin na natin to. Tanggalin natin takip and then para masilip natin. Tinanggal ko na yung takip. Medyo kulamanan, sabi lang linisin. Kung mapapansin nyo, ka-design lang ng si Binta ito no. Si Binta tsaka concert, halos isa lang yung board na ginamit. Eto na, nakabukas na. Ang nireklamo ni sir dito na medyo may makalawang daw yung mga trimmer. Although hindi makakita si sir no, paano niyang nasabing may kalawang na. Siguro yung kwan na pinasilip niya sa mga tawan niya. Pero yung mga trimmer na yan, yung kulay dilaw niyan, original yan. Hindi nagbabago yung resistance yan kahit matagal. Unlike sa mga bagong labas ngayon na mabilis masira. Ito, tingnan nyo, puro kinakalawang na yan oh. Pero yung resistance yan is hindi nagbabago. Okay, ngayon pakita ko sa inyo. Teka lang, tanggalin ko muna yung speaker. Kailangan magsukat kayo ng bias. Make sure na mas maigi talaga na nakatanggal yung mga speaker kung maaari. And then yung input, ayan, so tanggal na. Tester natin. Ayan, ulit. Sa totoo lang guys, kung umabot man ng 0.5 ito, normal lang ito. Normal lang sa concert na yung 0.5 na bias sa kanila. Kasi medyo mainit talaga ito na malinaw yung tunog. Hindi pa nga umabot ng 0.5 oh. Hindi pa siya umabot oh. Diba? Oh, hindi pa siya umabot oh. Halos pa lang magpo 0.5 dito. No, dito same lang oh. 'Di ba? Same lang siya. Okay, ngayon ang isang concern dito o isang problema ay bakit walang audio yung channel 1. Pakinggan natin kung may relay siya. Tapos na tayo sa may bias ha. Normal siya. Nasa 0.5 normal. Nakapa ko nga to, wala naman siyang init to. Okay. Pakinggan natin yung relay. Kailangan dapat mag-relay, tatlo marinig natin. Isa dito sa may soft start, dalawa channel B,
Pangatlo, yung channel A. Okay? Meron. Isa. Alam ko na. Hindi nagre-relay, hindi tumutunog ito. Wala hindi nagre-relay pala ito. Hindi nagre-relay. Okay, ulit nga. Pero normal yung bias niya. Bakit ganon? Isa, dito lang. Okay, hindi ka nagre-relay ito. Punutin natin to para mas marinig natin kung alin yung channel talaga na nagre-relay lang. Eto, tanggalin ko tong, dapat yung supply pala ng relay ang tinanggal. Saan ba yung supply ng relay dito? Basta sa stop start. Dalawa dito talaga hindi nagre-relay. Pambihira. Okay, mag-focus tayo rito. Tingnan natin kung bakit hindi siya nagre-relay. Pinaklas ko na yung board ng channel 1. Okay, ito yung disadvantage sa mga unang labas ng mga amplifier, yung daming wire, kung makikita nyo. Kaya kailangan maglagay kayo ng tanda kapag hindi nyo kabisado. Ako ginagawa ko dyan, sinusunog ko lang yung socket kung saan magkaparis na sunog, doon yung paris nya. Okay, focus natin sa yung output nya. Kinaras muna natin yung output, papunta sa dito. Ito yung supply na to, output nya. Pero merong high voltage na low ampere. Try muna natin, kinalas natin. Ang iniwan na lang natin is ito. Ito supply to ng relay. Ito papunta sa may display dito or sa may mga ilaw nya, sa may indicator. Sukat tayo so, pakinggan natin kung magre-relay siya or hindi. Isa, stop start. Nag-trigger naman. Loko-loko to nag-trigger ulitin natin. Baka mga loose lang to. Ulit Isa, stop start. Meron. Pambihira na yan. Try natin hinangin yung mga sakit nya. Kung makikita mo, pulido naman yung paghahinang pa Wala pa naman dalos makita. Hinangin ko muna. Labas ko na talaga sa sadya dito para malinisan natin yung casing. And then yung fan, inuskus natin yung mga alikabok para lumakas naman yung ikot nya para sa may cooling nya. Pati ito, inuskus natin yung casing. Hindi masyaga as in linis na linis. Baga napagpag o natanggal natin yung alikabok. Pati dito binras natin to. Okay, tapos natin hinangin yung mga sakit ng mga input, yung paa ng mga sakit input pala. Ayan, hininang natin. Ngayon tayo natin, ibalik natin to. Sana magiging normal siya. Baka mamaya pagbalik natin ayaw na naman mag-relay. Ibig sabihin may problema talaga. Nangyari, minilk na natin. Ayan, malinis na siya, di ba? Compare mo dito, medyo maitim pa to dito. Dito medyo malinis na. Ngayon, binalik natin to lahat ng kable. Ang natanggal lang naiwan dito is itong kabilang side. Okay, obserbahan natin. Sana maging okay na. Isa, stop start. Dalawa dito. Ayun lang. Parang wala Ayaw na naman. Ayaw talaga gagi. Ibig sabihin may problema pa. Ngayon tanggalin natin to. Tingnan natin to. Ano mangyari? Okay. Stop start. Nag-relay. Tik na yan. May problema. Ano ba yan? Akto reality tayo. Troubleshoot na. Ito napansin ko dito. Parang tumain na yung capacitor. Parang tumain na yung capacitor dito. And then medyo bloated na siya ng konti. Ito. Makikita nyo medyo bloated na konti. Naka GoPro lang tayo Tapos ito, parang sumuka siya. Tapos kapag i-twist mo, halos hindi na gumagalaw yung
yung piston natin. Teka lang. Ayan ah. Pakita ko sa inyo. Dapat papalo and then babalik dapat to. Nangyari ganyan lang siya oh. No, hindi na bumabalik ko. 'Di ba? Hindi na bumabalik. No. Ngayon ikutin ko to. Ikutin natin. Dapat papalo, babalik 'yan. Oh, wala, ayaw na bumalik. Usin natin. One man game tayo eh. Oh, wala, ayaw bumalik ko. 'Di ba? Ngayon, ito yung pamalit natin. Kung sakali, baka ito lang to eh, baka kapasitor lang. Kaya siguro parang sabi ni sir minsan umiinit. Ito, ang value naman ito is 250 by 10 UF. Ang stock is 200 by 10 UF. Mas okay nga itong 250, mas mataas yung headroom against sa 200. Ngayon, tingnan nyo ang mangyari sa bago nating pamalit ko sakali oh. Dapat ganito siya. Oh, yan oh. Tapos pag inikot mo, ganun din dapat oh. Babalik yan. Dapat babalik siya. Unti-unti siyang babalik, hindi yung nag-i-stuck siya, di ba? Ganun din yan. Dapat pag inikot mo, ganun ulit siya. Yung isa ayaw eh. Baka isa to sa dahilan na sinasabi ni sir na parang oh, ba nagsagad siya oh. Unti-unting babalik yan. Oh. Natin ito. Palit natin to, tapos tingnan natin yung kapares niya. Ganun din, maganda siguro gawin, palitan na lang din natin to dahil siguro sa katagalan baka na-drain na rin ito. Palitan na lang din natin ito. Palitan na natin pala. Napalitan na natin yung capacitor. Take note guys sa mga baguhan lang, yung capacitor, although kahit ako minsan nagkakamali din, yung guhit na label din sa ilalim, doon yung may guhit din na yung part ng capacitor. Ibig sabihin negative yan. Yung walang guhit, tulad niya yung puti, yan yung positive. Kung may guhit sa board, may puti din na guhit sa yung capacitor nakatutok diyan. Ito 250 volts na farad. Ito yung mga tinanggal natin. Okay, balik natin to, try natin, sana maging okay naman. Na disgrasya. Alam mo ba ano ko nasabing na disgrasya? Nakabaliktad ko. Yung sakit dito, napunta siya dito. Yung musok, ito, pinadali ditong transistor. Puro 5551 lang naman to kasi sarili ito eh. So, talaga, minsan, yan sinasabi ko na minsan magkakamali talaga kayo niya kapag hindi kayo nagtataging. Kasi nga, yung sukat to, parehas lang. Although, nagsunog naman ako, kaso hindi ko nasilip. Okay lang yan, kasama yung trabaho natin. Tapos, ito pala, hindi ko napansin. Kanina, hindi ko nasilip ng todo. May kalawang pala dito, dalawa. Ito, ilahin ko to, oh, putol na oh. Yan, putol to dito, dalawa. 680 ohms. Tapos yung isa 100 ohms, tapos 680. Okay, kinalawang. Sana yan lang, putik na yan. Puro tayo hula-hula nito. Pinalitan natin lahat ng transistor. Bago lahat yan, pinalit natin. Sana ba yung mga transistor? Gaganda laglagan na. Tingnan mo yung transistor dito, 5551 oh, dami niyan. Yan, pinalitan ko na lahat ng bago. Tapos dito 100 ohms, 680 ohms. Ayan, pinalit natin yan sa may kalawang. Balik na natin yung board. Ito na. Naibalik na natin itong mga supply or mga kable. Double check natin, baka may baliktad na naman. Kasi minsan nagkakaproblema lalo kapag sa baliktad. Okay, testing natin kabayan na nga natin to. Balik na natin to pating isa. Yan, dalawang pa na yan dalawang supply na yan okay. Ayun lang, hindi na umilaw yung protect dito dito umilaw. Girly naman. Okay, ibig sabihin okay naman, nag-relay na. Nag-i-NRT siya pag ang problema, nasira na yung protect. Ayaw na umilaw. Ito, umilaw dapat. Baka napundi ito.
Bira na yan. Pinapahirapan tayo. China-challenge tayo. Ito yung tinatawag na challenge. Although, kung din yung kapasitor, tama lang din naman ginawa natin kasi binaklas natin yung kapasitor. Lagay na ako ng speaker ulit. Alag ko, sana yun. Lagay ako ng speaker and then input. Ito, yung cellphone natin na isa. Ngayon, okay, nag-relay. Ito talaga problema natin. Mukhang nasunog to. Ayan o. Tsaka parang nang lumakas. Tingin ko ang isa sa tinitingnan ko na bakit umiinit yung unit ni sir dahil dito siguro sa capacitor. Ito, yung 200 natin UF na to. Okay na. Channel 2. Channel 1. Yan, parang bumalik yung lakas. Okay, naging normal na to. And then, siyempre yung kalawang din, tama lang din na pinalinta natin. Channel 2, baklasin natin to. Check natin, baka mamaya lumubo rin yung kwan yan. Yung katulad dun sa isa, baka sira na rin. Kaya umiinit sabi ni sir, tapos parang hindi na ganun kalakas. Baklasin natin para masilip natin yung channel 2. Baklas ko na yung channel 2. Medyo bloated na rin pala itong isa. Ito, medyo bloated na rin to. Ito, medyo okay pa. Ngayon, baklasin ko to and then check natin. Tinanggal natin yung sa kabike dito. Yan o, nag-umido na rin siya o. Baka mamaya sabihin nyo, ito rin yung tinanggal ko kanina. Hindi, ito yun o. Ito naman yung kapares o. Mamuti o. Ito yun dito. Tapos yung ito naman, dito siya galing. Okay, yan namumuti rin siya o. Try ko nga testerin to. Try natin testerin ha. Same lang din. Halos wala nang reading to. Oh. Itong sa isa, itong hindi umido ay pasensya na, one man game tayo eh. Parehas na pala umido to. Halos parehas na. Tama lang talaga na binaklas natin din pinalitan. Halos wala na. Okay. Tama lang talaga. Ayan, pinalit natin na yan. Itong isa, bunot lang kasi ito. Kaya medyo luma. Although, okay pa naman siya eh. Ito, bago ito. Ngayon, balik natin to. Tapos, hanapin ko muna yung problema nito. Bakit ayaw umilaw to? Ay, balik na natin yung board ng channel 2. And then, ito pala, napundi. Yung ilaw dito, ito bago na to. Kaya malinis na siya. Napundi pala itong ilaw ng Protec. Ngayon, try natin ulit. Yan, milaw na siya oh. Mas maliwanag to against dito. Kasi ito luma na eh. Ayun, relay sabay. Okay. O, channel 1. Parang lumakas. Parang lumakas. Ayan oh, sulit. Okay. Ngayon ito 20 natin. Lipat natin yung top ko muna to. Ilipat ko to sa may 220. Yan, 220 natin ulit para magkaalaman na. So yan, para matapos na yung vlog natin. And then, hanapin ko thermoscanner. Okay, ito yung thermal scanner natin. Panda rin natin, naka 220 yan. 220 nandun ha. Tapos obserbahan natin, ayan, nakatodo to. Mas sumulid yung tunog nito. Sumulid yung tunog. Isang 1K, isang 1.2. And then malinis na pala to guys ha. Malinis na to dito. Kaya kita nyo wala na gano'ng puti-puti. Wala na, normal naman na. Parang normal naman na. Tingin ko talaga dito galing ang problema. To kapasitor na to.
Kaya sabi ni bossing na parang umiinit. Okay na, oh. Solid yung tunog. Solid yung tunog. Malagam-gam na. Okay. Okay na to. Yun lang, hanggang dito na lang yung video natin. Ay nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang, ha. Take note, medyo bago-baguhan lang kung paano mag-repair ng itong klaseng amplifier. Malay mo, pares tayo ng trouble, di ba? Baka mamaya ganito rin din, nasira na rin mga kapasitor to, nag-umido na. Palitan nyo lang. Sir from UP Diliman, naway matuwa ka sa ginawa ko. Kasi maraming salamat ulit sir, sa kakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Promotion bago tayo magtapos, siyempre shop natin, Solid J Electronics Repair Shop, 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit na bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.